So what's up mga katrakas, no? Good morning. Ang sabi ni Idol. So gagawa po tayo ng video, no? Dahil dun sa nangyari dun sa tulay, no, sa Isabela na bumagsak. Nakakalungkot lang kasi isipin, no, na shout out sa mga taga LTO or LTFRB ba yan, hindi ko alam kung ano ba ang may karapatan dyan para ito, no, gusto ko lang po sanang i-share. Bakit every time na may nangyayari, laging driver. Kawawa po talaga ang driver. Masyado po talagang sad to say, no, pero hindi po talaga na-feel ng mga truck driver sa Pilipinas na may malasakit ang gobyerno talaga sa mga truck driver. Sad to say kasi reality po yan. Driver po ako truck driver po ako Yan po ang katotohanan. Every time na may nangyayari, driver po ang sinisisi or truck. Ito mga sa mga taga LTO, no, wala pong sinumang driver siguro ang gustong mamatay. Bukod sa iniingatan namin yung sarili namin, iniingatan din namin yung mga pangarga at yung truck na rin na milyones ang halaga. So sa mga taga LTO, no, kung hindi nyo po mabigyan ng solusyon yung mga ganyan, overload, napakasimple lang naman po ang solusyon yan Gayahin natin yung sa mga ibang bansa na bago magloading, magtimbang. After magloading, magtimbang. Pag overload, hindi ibibigay yung dokumento. Or kung ipipilit man nila na ibabiyahe, dapat ang pagmumultahin may-ari ng truck. Hindi po yung driver. Hindi nyo po dapat tikitan yung kasi yung driver, alam nyo bakit? For how many times na experience ko, yung tinikita nyo po ang isang driver, magtutubos ng license, gagastos ng pamasahe, gagastos ng araw, pagod, puyat. Alam nyo po bakit? Maaga pa pong aalis para makuha kagad yung license. So yan po ang reality, no. Nakakalungkot po isipin talaga kung bakit laging sa driver, no. Dapat ito kung sa Pilipinas, dapat ito sa mga taga LTO, ito yung gagawin nyo. Kung overload yung overload, dapat meron kayo diyang na sa patakaran sa isang kumpanya. Once na mag-overload sila, bigyan nyo po sila na karampatang penalty upang maiwasan po yung overload na yan. Kagaya po dito sa ibang bansa, no? Malaki po ang multa kapag ka nag-overload ang isang kumpanya kapag kinargahan. Alam nyo po bakit? Doon po iwasan yung mga pangargang overload. Yun po yung reality talaga. Simple lang ang solusyon talaga. Sa mga taga-LTO, simple lang. Huwag nyo po sana pahirapan yung truck driver, no? Kasi alam nyo po bakit? Di nyo po ako masisi kung bakit ganito po ang mga nasabi ko. Kasi bilang isang truck driver, nakakano po talaga, nakakalungkot isipin. Hindi po talaga, totoo yan, totoo ito. Hindi po namin talaga na-feel na ang Pilipinas, lahat ng mga ahensya ng gobyerno related sa transport, wala pong totoo yan, wala pong concern sa mga truck driver, wala po. Isipin nyo to from Mindanao to Apare, dulo to dulo, point to point ng Pilipinas. Ang haba na ng expressway. Ni isang parking. Never kayong makakita siguro. Siguro, kung meron man, hindi ko pa nakita. O comment dito kung meron kayo nakikita na truck stop or truck parking para sa mga truck na pwedeng matulog pag inaantok. Sad to say, no, pero reality yan. Dito, sa ibang bansa, every 5 km, 10 kilometers, mga gas station, meron po talagang parking for free. Meron namang iba, yung mga private, may bayad. At least, merong truck parking. Hindi kagaya sa Pilipinas, sad to say, pero ito po talagang katotohanan. Baybayin nyo yung SLEX, South Luzon Expressway to NLEX, kadulo-duluhan. Ni isang parking, hindi po ginawa ng isang parking para sa mga truck.
Ayan no, yan yung po yung katotohanan no. Tapos sasabihin pag na-aksidente, truck driver ang sisihin. Katarantaduhan po talaga no. Kasi alam nyo po bakit? Wala po talaga sinumang driver na gustong mamatay or gustong maaksidente. Lalo na hindi po biro yung inaantok. Hindi po talaga biro. Kasi hindi maiwasan yan eh. So sana no, doon sa mga taga LTO, shout out sa mga taga LTO no, dapat bigyan nyo po ng, pahalagahan nyo po yung mga truck driver. Ako, sa totoo lang ako, maka-truck driver ako eh. Sana nga maubos yung truck driver dyan sa Pilipinas eh. Alam nyo po bakit? Para ma-realize ng gobyerno sa atin na napakahalaga pala ng isang truck driver sa Pilipinas. Kasi sa to say, hindi po talaga napil ang mga truck driver na may malasakit ang mga government sa mga truck driver. Hindi po talaga namin feel. Totoo yan. Hindi po talaga namin na-feel. Totoo po yan. Ito, ilalabas ko lang yung ako kasi, ito kasi yung pinagkukunan ko ng hanap buhay mula noon pa man. Nakapagpatapos tayo ng sa asawa natin at sa mga anak natin bilang isang truck driver. Dito na po yung natin. Tapos kung minsan, pag bumiyahe ka, hindi naman po lahat. Minsan kukulangin mo pa yung kinikita mo sa isang araw kasi pinag-iinitan lagi ng mga enforcer o LTO. Hindi man lahat Kulang pa. Nakakawalang gana bumiyahe. Once na mapara ka na ng makapagbigay ka na para sa ganyan, hindi ka lang matikitan. Dahil gastos talaga pag nagtubos, napakagastos. Alam nyo ito balik tayo dun sa tulay na nangyari 100 tons ang sabi ni Pangulong BBM. Ito dalawa na yung dala kong trailer. Loaded pa 30 tons at saka 40 tons. 10 tons. So 40 tons lahat, dalawang trailer. Nasa 63 tons lang ang truck. Oo nga, 60 tons lang ang truck ko. Alam niyo bakit hindi kinakarga ng marami? Napakalaki kasi ng penalty kapag ka nag-overload. So dapat ganun po ang gagawin nyo sa mga taga LTO dyan. Sa mga hindi pa po alam, imposibleng hindi nyo alam kung ang pagbabayarin nyo sa pag-overload ay ang company. Wala po siguro magpakarga ng overload. Tapos lakihan nyo yung penalty. Para yung magbabayad, yung company. Legit po yan, reality yan. Kasi wala naman pong kasalanan ng mga truck driver. Kami po, minamaneho lang namin tong truck para i-deliver yung mga pangarga namin. Hindi po namin kasalanan kung overload yan. Napipilitan lang po yung iba mga truck driver dahil ito yung hanap buhay. Kung walang biyahe, totoo yan kung walang biyahe, wala din pong kita. So kahit sama man sa loob namin, kasi kahit kami mismo, mahirap din po magmaneho yung kung overload man. Kasi delikado naman po talaga Pero, kung pagmumultahin nyo yung mga company na nagpapakarga ng overload, lakihan nyo yung penalty. Siguro wala na mangyayari na overload na yan. Yan, kagaya na lang ng buhangin. Diba? Kagaya na lang ng buhangin. Yung mga karga ng buhangin, graba, so mabigat po talaga yan. Dapat, meron kayong capacity dyan, maximum capacity. Yun na pong dyan, kasi dito sa company namin, dito sa ibang bansa, talagang hindi po namin marireceive yung dokumento namin kapag ka-overload. Yan po yung katotohanan. So simple lang talaga. Simple lang. Napakasimple lang. So nakakalungkot lang talaga isipin kasi lagi na lang isinisisi sa mga truck driver. Samantalang, kita mo yung South Luzon Expressway. Merong libay nga dyan. Oh, may libay. 30 minutes ka nga lang. 1 minute, apurahin ka na ng dyan. Oh, katotohanan yan. Subukan nyo, kayo. Mag-social experiment kayo kung hindi yan totoo. Paano ka makakatulog yung 30 minutes? 1 hour. Pag parking mo pa lang, buti kung makatulog ka kaagad. Yan, katotohanan yan ni isang parking sa SLEX, NLEX or ano pa man yung mga highway dyan, mga kalsada na yan, ni isang truck parking, never kayo nakakita. Shout out kay Kernel Busita, Sana
kung pagpalarin ka man na ipagkaloob na maging senador ka, sana no, i-open mo to sa Senado no, na magkaroon ng truck parking. Kasi hindi po biro na ano talaga naman, iihi ka, hinto ka nga lang saglit, titikitan ka. Every time na may mangyayaring aksidente, nasa lugar yung truck ang may kasalanan, pambihira. Pambihira talaga. Nasa truck lane ka na, sisingitan ka, truck pa rin may kasalanan. Ay, naku naman talaga. Di naman lahat ha. So, sana no, baguhin nyo na yung sistema no, kasi nakakalungkot po talaga isipin. Siguro pag nawala ng mga truck driver dyan sa Pilipinas, saka nyo lang siguro ma-realize na napakahalaga ng isang truck driver. Alam nyo bakit? Hindi makakarating sa mga company yung mga kinakain natin or ano man yung mga bagay na ginagamit natin. Hindi yan makakarating sa mga warehouse, mall, warehouse, kung ano pa man yan, yung mga bagay-bagay na kailangan ihatid. Hindi yan makakarating sa mga lugar nyo kung wala ang mga truck driver. Yan, tulad na lang ng diesel, ginagamit ng mga mayayaman. Tulad na lang ng mga sasakyan na ginagamit ng mga mayayaman. Kita mo, pinagkalooban lang kayo ng magagandang sasakyan. Hindi naman lahat din ha. Akala mo kung sino na. Di ba? Tama talaga yung sinasabi ni Congressman Rodante Marcoleta na sila na yung gumagawa ng batas. Sila din yung umaabuso sa batas. So nakakalungkot isipin, nakakalungkot sad to say, pero yan ang katotohanan yan. Sila yung gumagawa ng batas, pero sila din ang sumusuway sa batas. Yan yun, totoo yan, katotohanan yan, kasi sa dami na po O, di ba? Yan po yung katotohanan talaga. Batas sa atin, talaga sa mahihirap lang talaga. Sa mahihirap lang. Nakakalungkot isipin, no? So sana, no, baguhin na po natin, no, shoutout sa LTO, no. Kagaya na lang ng tulay na yan. Nagtataka ako. Sa ibang bansa, napakataas ng tulay na sa ibabaw ng dagat. Napakaraming truck dumadaan. Pero hindi man bumabagsak. Alam niyo ang katotohanan dyan? Substandard yung tulay. Yun yung katotohanan. Legit po yan. Yan yung katotohanan talaga. Substandard yung tulay na yan. Paano kung puro pala truck ang nakapila sa tulay, nagkaroon ng aksidente? Puro truck ang nasa tulay ibabaw. Di overload yun. Tapos bumagsak, sisi na naman sa truck. Ang katotohanan talaga dyan, substandard ang tulay. Yan yung katotohanan Legit po yan. So sana sa mga ahensya ng gobyerno, wag po natin lahat isisi po talaga sa mga sa truck, no. Umiiwas lang kayo sa Yan yung katotohanan Sobrang kurakot na kasi talaga ang Pilipinas talaga naman. Nakakalungkot isipin. Ito na naman ito na naman experience na naman. Nauso na naman yung appointment. Alam nyo ba, ang dami nang dyan sa appointment na yan, napipirahan dahil sa appointment na yan, dahil walang islat. Mas maganda pa yung dati walk-in kaysa ngayon sa appointment na yan. Yan ang katotohanan. Kasi alam nyo bakit? Sa appointment kasi, marami pong hindi marunong gumamit ng cellphone. Tapos, sasabihin nyo, appointment, kailangan appointment. Dapat meron kayong walk-in, meron din kayong appointment. Kasi hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas, especially yung mga maedad na, mga senior, hindi naman marunong mag-cellphone yan Pambihira. Igagaya nyo naman sa inyo, mga senador, mga congressman, o ano pa man mga ahensya ng gobyerno, may katungkulan na magaling, na marunong. So, nakakalungkot talaga isipin. Talaga naman. Dapat nga, kung kayo ay magpapaliwanag dyan sa kongreso man yan o sa Senate, dapat Tagalog yung gagamitin nyo para maintindihan ng lahat Kasi bakit?
Tingnan mo yung Japan, ibang bansa, lingwahe nila yung ginagamit nila. Ay,